Grabe yung Air India crash, no? Talagang mapapaisip ka doon sa sinabi sa James 4:14. Ano ba ang buhay ninyo? Kayo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Lalo yung kwento ng pamilya na to, talagang tagos sa puso yung sakit, di ba? Kaya maging reminder sana sa atin to na yung mga gentong biglaang trahedya, parang paalala sa atin na ganun kaikli lang ang buhay. Pwede nating planuhin yung kinabukasan natin, yung pangarap natin, planuhin natin yung mga biyahe natin, pero Diyos lang talaga ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo dito. At hindi ito kalooban ng Diyos. Maging reminder sa atin to na we live in a fallen and corrupted world. Nung pumasok ang kasalanan sa mundong to, doon na nangyari yung mga sakuna, aksidente, sakit. And we will never understand everything dahil tayo ay limited, we are finite. Tayo'y nakatingin lang sa parang straw na lens, unclear at hindi malinaw. Yun lang yung nakikita natin na perspective. Ang Diyos hindi lagi sinasagot kung bakit may trahedya. Pero madalas ginagamit niya ito bilang babala sa atin para magsisi. Hindi sigurado ang bukas. And today is the day of salvation. Napakalinaw sa Bible, no? Hindi sinabi dong tomorrow, kundi today. If you hear His voice, do not harden your hearts. Let's pray doon sa mga naiwan na kamag-anak ng mga biktima ng Air India crash. And may this be a reminder to you as well. Ask yourself a question. Would you be ready to meet God if you die today? Dahil bawat hinga ay grasya, bawat segundo, privilege yan, opportunity yan na binibigay ng Diyos sa'yo. Dahil hindi palaging pinipigilan ng Diyos ang bagyo. Minsan, hinahayaan niyang pagbagsak. Hindi para wasakin tayo, kundi para gisingin ang henerasyong natutulog sa kasalanan.